Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito kay Bonk ngayon pong April 3 taong 2024. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, nandito po tayo sa daily chart time frame ni Bonk at nakikita po natin dito na ang nabuong candlestick po natin kahapon ay isa po itong bearish candlestick. Yan, kung saan ay tumagos po siya at binasag po niya ang lower portion ng ating symmetrical triangle pattern dito. Yan, at dahil sa breakout po ito sa ilalim ng ating symmetrical triangle pattern na ito ay nagbibigay po ito ng isang bearish signal. Yan, ibig pong sabihin ay babagsak po ang market price or magpapatuloy po sa pagbagsak ang market price ni Bonk. Kaya yan po ang ibig sabihin niyan kapag nakaranas tayo ng breakout dito sa lower portion ng ating symmetrical triangle pattern na ito. Ayan. Pero kung pag sa ibabaw naman po ito nagkaroon ng breakout, sabihin lang natin na dito po siya nagkaroon ng breakout, ay isa po itong bullish signal naman kung saan ay nagpapahiwatig po ito na ito ay magpapatuloy sa kanyang pag-angat sa presyo. Yan. Pero ang naganap naman po ay yan, dito po siya nagkaroon ng breakout. Kaya ayan. Kaya nagpapakita lamang na downtrend po tayo dito kay Bonk. Ngayon ay meron po tayong isang support line dito. Ayan, na nabuo dahil sa mga rejections natin dito. Mula pa noong March 19 hanggang March 23, kaya nabuo ang ating minor support line dito na 40 digits 2148. Kaya ayan, meron din po tayong minor resistance line dito. Ayan, at ito po yung maring isang price target natin kung nag-umpisang umangat ang market price nito si Bonk sa hinaharap. And ito po ay nasa 40 digits 2849. Pero sa ngayon ay wala pa tayo dyan kasi bearish po yung ating mga signal natin, ang mga signal po natin dito. Yan, maliban po sa breakout na ito. Yan, maliban po sa breakout na ito, yan, na nagpapakita ng isang bearish signal, ay meron din po tayong dalawang indicators dito. Ito po ang Hall Sweet indicator. Yan, na kulay red. Nagpapakita po ito ng bearish signal na rin po ito kapag kulay red. Kapag kulay green ay bullish signal, kapag kulay red ay bearish signal. Kaya downtrend na rin ang ipinapakita nito na signal or babagsak itong si Bonk sa mga susunod na araw. Yung ating QQE mode indicator naman po rito ay ayan, nitong mga nakalipas na araw ay yung mga nabubuo ay mga kulay gray na mga QQE bars at kahapon ay wala pong nabuo na walang nabuong QQE bar kahapon. Ayan, blanco po. At ngayon ay sinundan po ng isang kulay red na QQE bar ang nabubuo ngayon. Yan, nagpapakita po ito na ito ay sumasang-ayon sa ibang mga signal natin dito na bearish na ang market condition nitong si Bonk. Kaya ngayon, asahan po natin na makakaranas ng pagbagsak itong si Bonk. Pero mukhang ang nangyayari po ngayon ay pinipigilan ng support line natin dito sa 40 digits 2148 ang pagbagsak ni Bonk. Yan. Kaya kung pag mapipigilan po niya ang pagbagsak ni Bonk, ay ang mangyayari po rito ay mauuwi lamang po ito sa pagko-consolidate sa ibabaw nito. Ayan, magko-consolidate lamang po siya rito hanggang sa maubos ang pwersa ng mga bears or hanggang sa maubos ang pwersa ng mga sellers. Ayan, at syempre makabawi na rin yung mga bulls. Yan, pero kung pag sakaling nabasag po ang support line natin na dito sa 40 digits 2148 ay dito na po siya babagsak dito sa sunod na support line natin dito sa ibaba. At yan naman po ang 40 digits 1897.
Ayan, babagsak po siya. At sa tingin ko naman ay medyo solid naman ang support line natin dito. 1897 na ito. Kaya mukhang kung siya po ay kung babawi po yung mga bulls, ay sa tingin ko dito na po magkakaroon ng correction, or dito na makaka-recover yung mga bulls or magti-take over dito kay Bong. Kaya ayan, pagdating naman po sa pag-i-spot trading natin dyan, ay syempre maski wag na po tayong bumili rito sa support line na ito, pero pwede pa rin bumili tayo ng konti dito sa 40 digits 2148. Ayan, kasi posible pong hindi talaga umabot dito, kasi kung mapipigilan ng support line natin na 2148 ang pagbagsak ni Bong, ay malamang ay baka hindi siya aabot dito. Yan. Kaya kung pag nakaset lamang po tayo ng buy pending order dito sa 40 digits 1897, ay yan, hindi po tayo makakabili kung pag hindi po siya umabot or bumagsak hanggang dito. Kaya yan, pwede po tayong bumili rito, lalong lalo na kung pag nauubusan na po tayo ng ating holdings na Fluky Ino. Yan, malamang ay siguro nabenta natin dito. Ayan, nung umangat po siya rito sa 40 digits 3447, halos nabenta natin yung malaking amount ng holdings natin na Fluky Ino. Ito po yung magandang opportunity para muling dagdagan ito. Ayan, yung pwede tayong bumili rito sa 40 digits 1897, at saka pwede na rin po tayong bumili rito. Ayan, dito sa 40 digits 2148. Sa akin ay mas malaki pa kasi yung hawak ko na Fluky Ino tokens. Kaya dito lang ako nakaset. Ayan, dito po ako nakaset ng aking buy pending order dito sa 40 digits 1897. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito, dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.